It's my body. The ultimate space where cinema meets critical conversation. Not just reading, we are dissecting a cultural discourse. Join our conversation and don't just echo the noise. B. Atini. Give me a beat! And welcome back to episode 3 ng The Big Boss! Yung last episode natin, episode 2, anong na ulit yung mga napag-usapan natin? Ang mga films, specifically independent films. Independent films. And paano natin kung tayo nasa posisyon ng mga director, anong topic gusto natin or gawin? Parang nilagay natin yung sarili natin sa diba? Kasi yung mga themes na Yes. nag-evolve dun sa mga films na Yung yun. mga, films. ano ba tayo, yung mga tao? Emerge. Independent Films. films na nag-emerge. Specifically yung Cinemalaya. Yes. 2022. Yung mga limang films na ginamit natin for our data analysis sa thesis. Yes. Which is super wow. Grabe yung mga topics 5 doon. films. Talagang makatotohanan and yung timing, saktong-sakto sa Philippine setting. Tapos relatable. May ano? Sobrang So ngayon okay na. naman, since tapos na tayo sa mismong films itself, punta naman tayo dun sa mga nagre-reviews. Pag nanonood ba kayo ng film, nire-review nyo siya sa utak nyo or sa notes, or meron kayong mga specific na ginagamit na apps pang review? Ako talaga, ginagamit ko talaga yung letterbox. Letterbox. Yes. Like every time na may... Pero yun... Hindi, letterbox. Ito naman. Like every time na may natatapos akong film or series, nilalagay ko siya agad doon para nakikita din ng mga friends ko, para ma-recommend ko din sa kanila na sana ko panoodin nila kasi ang ganda eh. Tapos sinashare ko din yung mga opinions ko doon kung agree ba ako or hindi, ganun. kaya doon nabuo yung phrase na Letterbox ka sa akin. Yeah. Letterbox ka sa akin. Kasi dun mo nga parang i-review yung film, i-rate, dun mo sabihin yung opinion mo, ganun. ako din letterbox. Like, tapos talaga ng movie parang, sige yung letterbox ko. Kailangan ko na i-rate to, kailangan sabihin Parang ko na yung i-rate, ano na, sasabihin excited ko. na, excited mag-rate. Ikaw parang yung letterbox mo. Yes, friends. Actually, friends kasi Irvin. Friends tayo lahat. Kaya dapat letterbox sa din kayo. Para friends na May times na nanonood na lang ako ng movie para Sa letterbox. Yes, para may ma-insert ako sa letterbox. Kasi, oo, lalo na pag maraming sinasabi, feeling ako. Sobrang talino. Sobrang talino, creative, movie creative. Pero minsan tawa lang mag-review ko doon. Ano yung pag nagre-rate kayo doon, ano yung pinakamataas yung star? Nagbigay na ba kayo ng 5 stars doon? Yes. May 1 star na ba kayo doon? Yes. Or walang star? Ganon. Pwede ba yun? Depende. Hindi ko pa Oo, rin pwede. yung walang star. One Pag star walang lang pinakamababa. Oo, Pwede one star. half. Half star. Oo, yung mga ganyan. Sobrang Ikaw? pangit ang tanong. Ako, sorry, pero user naman ako ng letterbox, pero hindi ako nagre-review doon mismo. Ang pag-review ko kasi ng napapanood ko, film, series, or movies, through word of mouth. So, kinukwento ko siya. Pero, Lalo na pag may nagbabasa kasama. ako ng reviews sa letterbox. Letterbox, Tapos, oo. doon ko titignan kung align ba siya sa naging sa naisip ko after ko panoorin yung film. Tapos minsan doon din ako tumitingin kung worth it ko siya panoorin. So minsan Para, bago ko para panoorin. ma-validate yung feed. Oo. Ay, tama ba? Validator, validator. Oo, feeling ko may nagko-connect na mga thoughts, gano'n.
Yes, Parang, yes. oo nga, no, ang galing. Tsaka may mga details kasi na parang dun mo pa mas malalaman. Yes. Na, kunyari, Out mo si siya. character ganito, kaya nagganyan kasi ganito pala siya. Parang, oo nga. Pero pansin niyo, Parang ulitin niyo yung mismong scene na yun. Oo, para mapanood mo. Yes. Pag nagre-review kayo sa Letterboxd, ano yung pinaka-focus nyong element ng film? Yung story ba, character, yung plot, yung lines, or lahat? Lately, kung gaano niya ako napasaya. Like, paano mo sa'yo? Kung ano yung impact talaga sa'yo. Oh, yung kung ano May yung impact impact sa akin talaga. kung sobrang napasaya niya ba ako in the way na nalungkot ako. Gets mo Ah, ba? gets. Na sobrang natakot ba ako sa film na to. Mm. Hindi ko na siya like kinikritik na sobrang critic na I Mga don't like the, technicalities, oo, ganun. kasi ina-appreciate ko lahat ng movie na, like Oo. the way they portray the story. Mm. Ganun. Kasi iba't ibang ano. Ako depende, pero ako mostly talaga focus ko yung story talaga, yung mga Story. lines. Ganun. Kasi as a writer, Right. di ba, yung mga ganun, talagang very strict ako sa mga, ano talaga, na papansin ko yung mga details, yung mga Yes. films. Tapos, pag halimbawa naman, pag something na based on a true story or historical, chinecheck ko kung accurate ba, mga ganun, yung research din ako para talagang worth it ba siya, ganun. Ikaw, Lee. Ako same kami ni Irvin, more on sa story, sa Mga plot. writers talaga. Sa mga plot, sobrang invested ako kapag, lalo na pag yung plot twist, hindi mo talaga inaasahan. Kapag ganon, babalikan ko yung mga previous scenes, tapos, ang tawag mo dito, tititigan ko talaga siya kung may na-miss out ba ako kasi syempre yung plot twist di ko na-expect. So baka may na-miss out akong scene, may mga nangyari ba kung hindi ko napansin masyado. So yun, mostly din sa stories and sa Story plots talaga. talaga ako. Ikaw naman. Ako dalawa. Minsan, parang kinoconnect ko siya sa meme. Parang yung, ewan ko nakita mo yung kay Choco Martin. Ay, yung FPJ ang probinsyano. Kasi may napanood ako movie sa Netflix na parang hindi siya namamatay. Ay, di ba parang may idea na kay FPJ ang probinsyano is hindi siya namamatay. So sabi ko, ang FPJ ang probinsyano version, ganyan. Alam mo yung version? FPJ ang probinsyano. Oo. So, minsan gano'n, parang, minsan kasi parang kailangan ko siya i-connect sa ibang context para malaman din yung iba. Or, kailangan mo ng specific na knowledge para mag-gets mo yung, ano na yun, yung Okay, yes. meaning ko, yung explanation ko sa film, parang kailangan mo ng specific na knowledge, kailangan alam mo din to para malaman mo to. Kumbaga pop culture Pop knowledge. culture siya. May sapat na talino kailangan. Specific na Tapos talino meron ba? din naman time na parang, kung sila sa writing, ako naman parang as director, yung mga ano ng camera, kunyari angle, yung mga tinapat, yung kunyari yung camera angle na, kunyari parang may symbol, kumbaga. Kala mo simple shot lang ng ganito, pero may deep meaning pala siya based dun sa line, sa format, kung nasan nag-take place yung story, ganun. Parang, di lang ako basta-basta nag-critic na, wow, galing, ganda ng film nito. Pero, yun nga, parang mas nag-emerge pa tayo dun sa movie itself na kung saan naka-ang camera, yung writing, di ba? So, kung paano ka naka-impact emotionally sa'yo. So, ibig sabihin, Letterboxd na ganun, takbuhan natin. Pag nagre-review ba kayo, parang may intention ba kayo na mabasa siya ng ibang tao? Or mag-create kayo ng change, gano'n? Or talagang minsan gusto nyo lang mag-express, gano'n? May May some of movies, may some of films, yeah. Minsan nag-write ako doon para para ma-open yung topic ba. Oo. Kasi minsan na-inspire din ako pag nagbabasa ako pagtapos ng movie. So, mapapaisip din ako, gusto ko din mag-review about that. Kasi, gano'n nga siya. Ako, pag nagre-review ako online, hindi naman specifically Letterboxd lang. Siguro online, sa mga Online. online Oo. forums. Ginagawa ko siyang parang platform to call out yung issue mismo doon sa film or sa movie na napanood ko. So, kumbaga, ano siya, instrument yung review ko para mabigyang pansin yung specific na issue na yon. Ganun siya. Ikaw. Ako, parang ano talaga, makapag-share. Kasi pag nag-review ako sa Letterboxd, lagi akong may format. Lagi siyang naka-paragraph.
Hindi ako Wow. nag-one-liner lang yung mga... Sobrang haba. Actually, na niya nababasa. Oo, lagi na ano, para nababasa din siya. Kasi minsan kasi may mga, ano ba, pag may gustong-gusto ko talaga yung film, tapos yung iba hindi gusto, pinakabaan ko rin, Inaano mo pinapaharap talaga, ko para, kita mo. mapaglaban ko na maganda naman yung film. Kaya minsan, nakaparang ano talaga, may format talaga yung, like yung pinakauna ko naka-bold, sunod-sunod, mga ganun. Oo, may ganun na. Oo. Minsan may hashtag. Oo, May hashtag. Actually, yun din, mga hashtag. Oo. Oh, parang Twitter din siya. Oo. Kunwari, ano ba tawag? Wala na. Fan Pwede kang madness. yung mga pwede kang ganun. mag-format kasi sa Yeah. letterbox, yun yung maganda. Hindi maka-enjoy. Ikaw. Pares kayo mga, minsan may gusto ko lang mag-share, minsan gusto ko din parang maging platform ba, parang maging instrument para Vigilant. magpabago. Pero minsan kasi yung mga sinishare ko din, parang gusto ko din siya, parang minsan gusto ko siya mag-trending. Kasi wala akong like. Oo, Kasi parang feeling ko like tama eh. ako, tama Yes. ako, parang ganon. Parang nalalaman din ng ibang tao yung opinion ko or yung Nakaka-relate din kung sila. paano ko nag-gets yung story, kung paano tumakbo yung story. Or parang, guys, ito yun. Yes. Ito yung nangyayari dito, ito yung meaning nun, ganon. Kaya parang minsan may intention din ako na magpabago ng buhay ng ibang tao. Parang Parang ganon. pag-realization. Yeah. Sa letterbox. So, anong overall thought? Yung sa Letterbox. Sa tingin niyo ba yung letterbox, if ever, kunyari maging social media platform lang siya, like Facebook, sa tingin niyo ganun ba siya ka-toxic or ganun siya ka-powerful? Ano yung pinaka-thoughts niya sa letterbox? I feel like hindi siya like sobrang masasabi mong magiging toxic. Kasi depende yun sa tao eh. Kasi mag-express ka doon ng sariling opinion mo, ng viewpoints mo. So, sa tao na yun kung paano i-take. Nung magbabasa kung paano niya i-take yung pinost mo or ni-review mo, it's a matter, ano na lang talaga, it's a matter of how you perceive the review. Actually, Ganun na lang. yun yung maganda sa letterbox niya. Kasi maglalagay ka ng review mo, pero walang makikialam sa review mo. Magla-like lang sila. Pero hindi nila mare-replyan, hindi ka nila message. So, walang ka-toxican talaga. I mean, meron, pero at the same time, hindi ka nila like gagala katulad sa Facebook na tsaka sa Twitter na Magkakaroon ano talaga ng- oh, clash talaga. Oo, grabe. warlahan talaga sa comments. Kumbaga sa letterbox, para sa akin, sobrang ganda niya. Safe Kasi space siya. safe space siya, freedom siya, tsaka yung thoughts mo talaga, pwede mo ilagay. Tsaka, personally, parang ang dali-dali magsabi ng masasamang words. Totoo! Parang wala akong pakialam kung, kunyari, nandun yung mga relatives mo makapunta. Wala akong pakialam kasi letterbox yun eh. Parang feeling ko wala talagang pakialam. Talagang pakialaman. At saka doon. ganun talaga dapat mag-review. Like, walang filter. Kasi Paano kung ganun mo talaga personal na-view yung mo, oo, personal diba? opinion mo yun eh. Sobrang nakakaumay na yung mga Tsaka sana conservativeness ano yan? overload ng mga... Magstay yung format niya as ganun lang. Oo. Hindi siya para Oo, makikipag-keep din siya up sa, para Sa i-upgrade ibang- siya sa ano. oo. Kasi may chance talaga na maging toxic siya pa. Ganun. Facebook siya. Facebook siya. Pag inalaw yung replies, Oo, may mga no? ganun-ganun. Ang daming bleep. Mm-mm. Pero yun, sa letterbox nga, parang sobrang saya mo review. Saka knowing na puro films doon, series, television series, diba? Parang puro arts lang siya. Kasi kahit yung reviews itself, diba? Parang art din siya kasi yun yung way na taon na express na yung sarili nila. Either personal opinion, experience, Tsaka may mga wala lang, article funny doon. lang. May mga article doon kung ginagawa nyo, tulad ng ginagawa nyo. Article ng mga movies. Nung nakikita ko. Mga artist. Tapos parang may mga playlist din. Mga playlist din. No, Kung ano yung galing. genre. Sa Spotify yun. Yes. Spotify pero make it Spotify film for version. film enthusiasts. Yes. Cinephiles. For cinephiles. One, two, three, go. Ba yan? Gusto mo to? Pero if kunyari may mabuo na like socio-political arguments, mga political arguments, lalo na yung mga film na may political arguments. Sa tingin niyo ba ma-filter kayo doon? Or no? Ako hindi. Kasi yung filter, yung letterbox,
wala naman siyang mga ganong features, no? Yung parang Oo. mamumute ka, Oo, wala. ma-disable yung Wala. account mo. Walang ganun, Sobrang no? free. May mga niya. nagmumura kasi talaga. Oo. Syempre, yung mura nga hindi filter, paano pa yung mga... Hindi ka naman Issues kasi na mga- nagsasabi ng mali. Oo. Kapag kinolap Ano naman yung mga social political issues na Yes. present. At the same time, tungkol siya sa film. Oo. Hindi siya like patama talaga na. Nagsistate ka rin Just naman may sa tamaan. At least may tamaan, Oo. lumabas na Parang talaga. bato sa langit, Oo. tamaan, pangit. mga ganun. Pero merong ano, siguro, syempre may mga common terms and conditions talaga ang social media. Kasi syempre, malay mo may mga bash dun sa ibang tao. I mean, yung sobrang violence na, syempre, madedetect nyo yung letterbox. Oo, ano yun, Kasi no? May limit naman talaga ang social media. Aside from that, uso din kasi yung mga yung mga papansin na mga tao, yung i-screenshot yung review mo, tapos ipopost sa Tapos sa Facebook, sa sa Twitter. Threads. Grabe mga tao sa Threads, sobrang mga... Doon sila Hindi ko magawa. din Doon sila magre-react, no? Ay, Oo. Uso yung mga papansin. Pero, yun nga, may free ka naman magbago ng name mo doon. Tsaka di maglagay ng face mo, so you're safe. So, nung sa thesis natin, di ba, yun yung ginawa natin. Gumamit tayo ng critical discourse analysis ng mga film reviews sa Letterboxd. Tinignan natin yung text, discursive pattern, tsaka socio-cultural practice. Parang, pag ganun, di ba? Palaki. Palaki ng palaki. So, based dun sa nakita natin, talagang ang daming mga nagmumura. Minsan nagme-mention pa talaga sila ng political names. Tapos may Issue that hashtag time. na, hashtag di na siya basta hashtag for your page. Oo, mga Hashtag movements. talagang movements Oo. talaga. Hashtag galaw-galaw. Hashtag movements. Tapos may mga nagamit talaga ng bold, italicized. Yeah. Minsan meron pa nga mga, yung mga acronyms. ganyan. Marami talagang kakaiba na makikita doon na Express. makikita na sa ibang social media accounts, pero iba talaga yung laman and pinapaliwanag ng mga film reviews din sa Letterboxd. Ang tatalino ng mga nandun. Nagre-review. May Parang knowledge grabe talaga lang sila. na alam nila yun. Minsan- Ang hahaba talaga. Minsan kahit one-liner may sense, di ba? May sense. Kasi parang direct to Parang the point na funny siya, one-liner. sarcastic, pero tama. Oo, magigets mo Oo. siya. Na kung bakit ganun lang yung reaction niya, kung bakit one-liner lang. Gets po Oo. kita. Gets Ano na yan gets. yung tumatak sa, yung maunti lang na review. Yung parang about sa burgis. Anong word yun na, yung mga kaibang word? Yun nga. Petives. Petives. Yun yung tumatak Oo, talaga Diyos ko. sa akin. Petives. Talagang Sobrang hinanap hirap. Tagal namin pinagtalunan yun. First time mo na Oo, first time ko nabasa. Ano yung petives? Which is, Burgis. Petit Bourgis. Petit burgis. Parang ano siya, mid Oo. ng Bourgis and also kumbaga middle class. Parang ganun. Upper middle class. I think medyo na-spoil na natin ang next episode. Kaya naman ang ating next episode, ika-cut muna natin dito para hindi kayo ma-boring dahil kailangan pa nating Magkita sa mga next episodes natin. So for the next episode ay about na yung mismong socio-cultural practices na nabubuo sa loob ng Letterboxd. Dahil akala nyo ba ang Letterboxd ay fun lang na reviews? Oh. Papatunayan yan ng aming critical discourse analysis of Letterboxd reviews on selected Cinemalaya 2022 film. Sobrang haba na. Kaya yung next episode natin, imbes na i-describe natin, bigyan nyo ng hashtag. Okay. Hashtag. Next episode. Next episode episode. 4 na yan, diba? Yes. 4. Grabe, So, 4 na po tayo. Ang hashtag mo. Parang tayo nag-live dito. Hashtag one word lang. Hindi, kahit ilan. Basta hashtag. Ano, Hashtag. Women's Pride. Wow! Ikaw. Hashtag movement. Wow! Hashtag deep dive. Wow! Ako, hashtag angkab. Ang ganda ng sagot! Ulan! Sino ba ang isa pang hashtag? Parang iba na yun. Bawian na lang sa ano. Bawiyang Ay, grabe! And guys, see you sa next episode ng
B. B.